Sino si Madriaga? Ha? Matapos ang isang taong pagtatago, natuntun na rin sa wakas ng PNP anti-kidnapping group ang 5 sospek sa pagdukot sa magpinsang Filipino-Chinese sa Tondo noong June 3, 2022. Kabilang sa mga naaresto ang mastermind na sina Ramil Madriaga at Mastermind, Ramil Madriaga. Ayan Mastermind. 22. Kabilang sa mga Ayan, Mastermind, Ramil Madriaga. Ito daw yung nagdi-deliver ng pera kay Inday. So habang nagdi-deliver siya kay Inday, busy siyang mangidnap. Papaano niya napagkakasya yung oras niya sa pangingidnap at saka sa pagdadala ng pera kay Inday? Nahuli pala ito noong 2022, July. May, June, July. Hinahanap pala ito, nagtatago ito kasi nga nahuli. So ibig sabihin, nagtatago. So kung nagtatago ito, nahuli ito nung July, papaano siyang aatasan ni Inday Sara na magbuo ng VP Security Group? At kung nahuli ito nung 2022, papaanong nakakapagbigay pa siya ng pera? Kailangan din ito ng pera kasi nangingidnap nga ito Hindi natin talaga maintindihan kung gaano kabobo itong mga gumagawa ngayon ng mga black propaganda kay Inday Sara. Mali Aralin, tingnan nyo naman, bumalik kasi kayo. Balikan nyo yung 2022 bago kayo gumawa ng panibagong istorya. Kaya kayo, brainstorming kayo. Wala naman kayong mga brains. Mag-brainstorming kayo, mag-meeting kayo, mag-usap kayo. Para alam ninyo kung ano yung script. Mahirap yung ganyan. Napakahirap nung ganito mga bossing. Sabi ko sa inyo, madadali kayo rito. Ulitin natin. sa isang taong pagtatago. Isang taong pagtatago. Matapos ang isang taong pagtatago. So ibig sabihin kung nahuli siya ng July 2022, July 2021 nagtatago na siya. Papaanong siyang nagtatago, nagdi-deliver siya ng pera. Tapos ang mga katransak niya pa, mga otoridad. Tapos eto matindi, may kumakalat pa na picture na magkasama sila ni Inday Sara sa inaugurasyon sa Davao. Inaugurasyon na yun, nandoon din si Inday Sara, nandoon din si Bongbong Marcos at may mga pulis doon. Nagtatago pala to 1 taon. Ba't pupunta siya sa inaugurasyon na madaming pulis? Ano ba talaga? Gulo-gulo nyo. Tuntun na rin sa wakas ng PNP anti-kidnapping group ang 5 sospek sa pagdukot sa magpinsang Filipino-Chinese sa Tondo noong June 3, 2022. Kabilang sa mga June 3. May. Mayo pa. Tinan mo June 3, 2022 nahuli siya. May yung eleksyon. Hindi pa nakakaupo si Inday Sara niyan. Hindi pa nakakaupo niyan. So papaanong makaka-attend siya sa inaugurasyon? Yung inaugurasyon, nahuli na siya noon. Di ba ang inaugurasyon niyan August nahuli na siya niyan. Kasi June 3 nahuli na siya Yung gulo-gulo nyo. Ano ba to? Kala nyo kasi maloloko nyo tao. Kriminal na naman ang ginamit nila. Sabi ko sa inyo, pag gumamit ng kriminal, pucha si Boying yan. Si Boying mahilig gumamit sa mga kriminal. Bakit? DOJ secretary siya. Kay Bantag, ang mga testigo niya, puros kriminal. Puros mga taga-bilibid. Hindi ako, nag-ano lang ako. Pinagdidikit-dikit ko lang. Kukunik-kunik ko lang yung mga bagay. So sabi ko nga pagka si Trillanes ang sagot sa mga whistleblower. Ako ang sagot sa mga magwi-whistleblower. Saan tayo kukuha ng talent? Si Trillanes ang sagot sa script. Tapos si bilyonaryo, siya ang gagamitin natin magpakalat sa media. Tangin nang yan. Si Inday Sara, natatawa. Bakit? Nasabi ni Inday Sara, mantakin mo, may kabit akong drug lord, bilyonaryo. Meron akong asawang di umanong drug lord din na bilyonaryo. Tapos meron pa akong taga-deliver ng pera na kidnapper na sa Pogo daw nang gagaling. Tapos nagnakaw ako ng 125 million. Ang labo. Hindi talaga mag-connect yung mga istorya nila. Diyos ko po mga bossing. Naaresto ang mastermind na sina Ramil Madriaga at Jaime Patano.
Dati raw close-in security na magpinsang negosyante ang mga sospek. Oy, close insecurity lang pala ito ng mga ano eh. Close insecurity ito ng mga Chinese businessman. Paano siya ang pagbubuin ng security group ng VPSG? Sakit sa ulo, puta ina. Plinano raw ni Madriaga na dukutin ang magpinsan at ipatubos sa halagang 100 milyong piso. Ako po, 100 milyon. Kailangan pala nito ng 100 milyon eh, kaya pala nabilang niya yung 80 milyon kanina. Matapos ang isang taong pagtatago, Ay nako, wala na. Diyan pa lang, tapos na laban eh. So doon sa mga gumagawa ng istorya tungkol sa mga Duterte, kay Inday, galingan nyo pa. Kuha pa kayo, marami pang mga whistleblower. Kasi sabi ko nga, wala namang whistleblower sa OVP, wala namang whistleblower sa... Merong isang whistleblower doon sa Department of Education, putsang inang yan, tinanggal pala niya dahil corrupt. Walang mga reputasyon yung mga whistleblower. So ito ang problema natin mga bossing. Ang ginagawa nilang taktika is sirain yung image mo sa publiko. Ganun ang style ng mga komunista eh. Hindi naman importanteng makulong yan or ang importante lang maisampa yung kaso eh. Kasi dito sa Pilipinas, pag naisampa yung kaso, para ka ng guilty. In this instance, pag ginamit ang media, tapos may mga ganito, ano yan? Kumbaga madaling paniwalaan. Ang problema, bukas na ang isip ng mga tao dahil sa mga vloggers, dahil kay Pangulong Duterte, dahil sa SMNI, dahil kay Pastor Apollo Kibuloy. Bukas na ang isip ng mga tao. Ang dami nang nagsasalita eh. Mahirap nang hilutin ang tao magpalabas ng bagong issue tapos paniwalain na si Inday Sara sindikato at kawatan. Malinaw na malinaw sa bayang Pilipinas ang pumipirma ng budget natin presidente, ang gumagawa ng budget natin Congress, ang Speaker of the House ay si Martin Romualdez at ang anak ni Marcos Jr. ay napakalaki ng allocables. Doon tayo mag-focus sa mga magnanakaw sa pera ng taong bayan. Yung 2028 elections, darating yan. Pero sa nakikita natin, unti-unti na silang sumasablay at kapag ito hindi nag-pick up, kapag pinakalat nyo itong video na to at hindi nag-pick up itong bago nilang pautot mga bossing, maniwala kayo. Wala na silang pwedeng gawin kay Inday Sara because come 2026, she's an unstoppable force. Ayan, si Rimulya, ako wala yan. Naniniwala ako ombudsman na yan. Alam naman natin, nilagay talaga siya dyan for the plunder kay Inday Sara. Nothing more, nothing less. Because ang plano lang naman ng mga Marcos is to stay in power. Di naman nila ine-expect na mabibisto yung mga pagnanakaw nila eh. Di nila talaga ine-expect yun. Ang talagang target nila si Inday ma-plunder. That's why pinilit nila si Boying Rimulya ilagay dyan. Mo si Boying Rimulya hindi niya na kaya mag-isa. Kaya ngayon, nag-hire na sila ng panibagong accomplice nila sa ngalan ni Trillanes. Na putang inang yan, ang hilig gumawa ng pare-parehas na scheme. Kahit minsan, hindi naman nagtagumpay yung kanyang scheme. So, mabuhay ang bayang Pilipinas. Magmasid lang tayo, laban lang mga kababayan. See you again next vlog. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palapakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan.
bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan, banatesang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, walang